Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Hello! Musta po kayong lahat? And for today's video guys ay i-share ko lang naman po sa inyo yung naging experience ko sa pag-a-apply bilang isang domestic helper dito sa abroad. Kayo guys, ano yung mga na-experience nyo na yung pag-a-apply ninyo bilang domestic helper? Naging okay ba yung mga experience nyo? Minalas ba kayo? Swerte ba kayo sa mga naging amo ninyo? So ngayong video guys, i-share ko lang po sa inyo yung akin namang karanasan bilang isang OFW sa una kong napuntahan. So syempre guys, kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe me at pag-click mo na rin yung bell notification para lagi kang updated sa mga ina-upload kong mga videos. At syempre, wag po natin kalilimutan, mag-intro muna tayo. Balik po tayo. Dito tayo ngayon sa aking plantsahan. Yan, para mabago naman yung ating background for today's video. So, una pong naging experience ko, i-share ko na po sa inyo ay syempre, nag-apply po ako bilang isang domestic helper noon doon sa Dubai. Since 2012 or 2013 noon yun. Yun yung pinakauna kong experience na nag-apply. So, bali andito na po ako ngayon sa Qatar. So, pangalawang apply ko na po ito here in Qatar. So, within more than 8 years na po ako dito. So, babalikan po natin yung naging experience ko dun sa Dubai. Syempre, nag-apply ako noon. Yung naging agent ko is taga dun lang din sa amin. So, nilakad ko yung aking mga papers from Isabela to Manila. Tapos yon sa awa ng Diyos, nakarating naman ako ng maayos doon. Syempre, doon pa lang po sa airport noon, maraming yung mga nakasabayan kong nag-apply din papunta doon sa Dubai. So, doon pa lang sa airport, sinundo kami ng driver ng agency namin. So, bali apat po kami na sinundo niya, naghintay lang kami doon sa airport. So, dati kasi kasing sinabihin kami ng agent namin sa Pilipinas na huwag kaming aalis hanggang wala pang magsusundo sa amin. Ay, buti na lang ay marami kami nagkasabay-sabay. Pero syempre, apat kami. Sundo na kami ng driver doon. Nila kami doon sa agency, doon sa accommodation ng agency. Apat kami doon. So, pagdating ko noon doon sa agency, ang daming mga aplikante. Halo-halo, may mga ibang lahi. So, karamihan yung mga Pinay. Syempre, una kong mga naranasan doon, syempre takot. Kasi first timer ako hindi ko pa alam kung ano yung madadatnan ko doon, kung magiging mabait ba yung mga amo ko, kung okay ba yung magiging alaga ko, kung may makakasama ba ako. So, una pa lang yan yung naging experience ko, takot. Syempre, kahit pa nung sumakay na ako ng eroplano, hindi ko na rin maiwasan yung mangiyak kasi first time na kong lumayo sa aking pamilya. Kaya doon pa lang sa aeroplano noon grabe na yung tulo ng mga luha ko kasi inisip ko mawawala ako sa mga pamilya ko ng 2 taon. So, kinaya ko yun hanggang nakarating ako doon sa Dubai. Tapos yun, doon naman sa accommodation ng agency, marami kami doon. Tapos, kinulong lang kami sa isang kwarto. Hindi pa agad ako noon sinundo ng aking mga amo. Yun pala, nagtagal ako ng 4 na araw doon. Yung amo ko pala is army. So, destino siya sa ibang lugar noon, kaya hindi agad ako nasundo. So, medyo natakot din ako noon kasi sabi ko bakit hindi pa ako sinusundo ng aking mga amo. Kaya, doon ko lang nalaman noon doon sa agency na yung magiging amo ko pala is army, sundalo siya. Tapos yung babae ay teacher. So pareho silang busy. Iniisip ko nga noon is susunduin ako ng maneho ng magiging amo ko. Yun pala hindi. So nag-stay ako doon ng 4 na araw. Di ba ang tagal guys? Naiinip, sobrang inip ko na doon sa agency kasi 4 na araw hindi pa ako sinusundo ng mga amo ko. Tapos yung syempre sa first timer marami tayong iniisip, yung takot, yung hindi natin alam yung mga gagawin natin, yung inisip ba natin na basta ang daming pumapasok sa isip ko, yung hindi ako makatulog ng mabuti. Kasi yung isip ko nandun pa rin sa Pilipinas, yung utak ko nandun pa rin sa mga pamilya ko, tapos hindi makakain ng maayos. So, mahirap kapag andun ka pa lang sa agency kasi hindi mapakali yung isip mo hanggat hindi ka nakukuha ng
iyong magiging amo. So, pagkaraan niya ng 4 na araw, so hindi pala, ito pala dagdag pala sa naging experience ko. So, ang naging experience ko pa pala, bago ako sinundo ng amo, doon pa lang si agency, kinulong kami, lahat ng mga hindi pa sinusundo ng amo, kinulong kami sa isang kwarto. Doon lang kami sa isang kwarto. So, naghihintay kami dyan kung sino yung mga amo na susundo sa amin. Ayan, isa-isa yan, halos araw-araw, may mga sinusundong mga employer, yung mga kasama kong mga Pinay doon. So, syempre ako, natakot ako kasi isip ko, mag-4 days na ako, hindi pa ako sinusundo ng mga amo ko, kung sino yung maging employer ko. Halos mangyak-yak na ako noon kasi akala ko, Diyos ko, ano nang mangyayari sa akin dito, sana naman ay masundo na ako kasi sobrang inip na inip ako noon doon sa accommodation. Sa awa ng Diyos noon, pagka 4 na araw ng hapon na yun, maggagabi na ata yun, mga magpapas 6 na, maalala ko, mga pas 6 na yun halos maggagabi na. Sinundo ako ng aking employer. So, natakot ako ng sa employer kasi ang tangkad na lalaki, tapos ang laki pa malaki pa yung tiyan niya. Natakot ako, ito pala yung amo ko, ang laking lalaki. Yun, so, nalaman ko na sundalo pala siya. Kaya yun, nasundo niya ako, kinuha ko na yung mga gamit ko doon sa agency, tapos kinuha ng employer ko yung passport. Bali yung passport ko pala ay hindi ko hawak yun ng amo ko hanggang natapos yung kontrata ko doon. Tapos yun, sumakay kami doon sa sasakyan ni employer, tapos dinala kami doon sa bahay niya. So, medyo malayo yung bahay ng naging employer ko doon sa accommodation. So, umabot ng mga kalahating oras yung biyahe. So, pagkadating ko doon, dinala ako ng aking amo doon sa quarters ng mga katulong. So, yung bahay ni amo, saka yung may ano kasi yun bali compound yun na bahay, compound. So, magkakapatid. Yung compound na yun, magkakatabi lang na bahay, tapos yung mga bahay na yun ay magkakapatid lang. So, yung mga kapatid na yun, may sarili na silang pamilya, may sarili silang mga katulong. So, yung bahay ng amo ko, dito lang, malapit lang. So, may sarili kaming bahay. So, yung bahay na yon na tinitirhan namin, sa amin lang din ng mga katulong. So, doon ako diniretso ng amo ko. So, nagulat ako noon. Ang medyo malaki din yung quarters ng mga katulong. Sabi ko, medyo natuwa ako kasi may mga Pinay din pala dito na tulad ko ng mga kakausap ko. So, ganon. May sariling banyo. So, kanya-kanya kami ng kama. Ganyan, tabi-tabi lang yung kama. Tabi-tabi. So, dito kami, at nalaman ko na may kasama pala ako na Utopia. Utopia yung naging kasama ko doon sa Dubai noon. So, yung higaan namin ng Utopia is double deck. Tapos, yung mga ibang katulong na kapatid ng amo ko ay mga single bed lang. So, doon, ayun. So, about naman dun sa trabaho, hindi pa ako pinagtrabaho tapos kinabukasan pa lang yun, nagumpisa ako. Tapos, pumunta na ako dun sa bahay ng amo ko. So, nalaman ko na maliit lang yung bahay nila. Pero, grabing ko noon kasi ang daming mga anak yung naging employer ko doon. 8 yung naging anak nila. So, ang inalagaan ko lang noon doon is yung dalawa, yung bunso, saka yung isa na disabled. So, mamabait naman yung mga bata. Siyempre, 8 sila, hindi lang din maiwasan ng magulo, may nag-aaway. Siyempre, magulo talaga sila kasi marami Pero kung sa amo, wala pa akong masasabi sa mga amo ko, mababait yung mga amo ko doon. Sobrang bait nila. Tapos, binigyan din ako ng uniform, mga bagong lahat ng uniform. Binilan ako ng amo ko ng mga personal needs ko, sabon, lahat-lahat. Binigyan din ako ng jacket, kompleto lahat, bago lahat yung mga nadatnan kong pantulog doon. Tapos yung kumot ko, yung unan ko, bedsheet, bago lahat. Yon. Tapos, ang naging trabaho ko doon ay hindi ako naglilinis. So, bata lang ako. Nag-aalaga ako dun sa lalaki na disabled na bata, saka dun sa bunso. Kasi yung amo ko laging pumapasok sa trabaho, teacher siya. So, walang napag-iwanan dun sa mga bata. Syempre, pag pumapasok sila, lahat naman ng mga bata na 8 na yun, pumapasok sila, nag-i-school sila. So, yung 2 na alaga ko doon, inaalagaan ko lang kapag dumadating na sila galing sa school. Ako na yung prepare sa mga baon nila. Sa luto, hindi ko naranasang magluto doon sa doon sa bahay na amo kasi may mga tagaluto kami nandoon. Tagaluto ng
nanay ng amo ko yun. So, nilulutuan niya lahat ng mga anak ng si Lola, yung anak ni Lola, yung nanay ng amo kong lalaki. So, ayun, pag pumapasok yung mga bata sa school, syempre tumutulong din ako sa paglilinis, sa pag-ayos, sa bahay, sa loob ng bahay ni amo, dun sa kasama ko. Kasi, syempre yung kasama ko, siyang naggumagawa doon. Habang wala naman ako inalagaan, syempre tutulong rin ako sa kanya kasi kahit sa pamamalansya, siya naman yung gumagawa doon eh. Halos lahat sa bata lang talaga ako nagprepare sa pagkain nila, ako nagpapakain. Kasi yung mga bata, sinusubuan ko pa noon, maliliit pa. Ayan, ganun yung naging karanasan ko. So, medyo naging maayos din ako doon. Medyo hindi rin ako hindi ko rin masabi na hindi ako na boring kasi first timer ko yun. Sa unang linggo hanggang umabot pa ako ng mga 4 months, so grabing iyak pa rin ako ng iyak. Ang hirap pa lang, sabi ko noon, ang hirap pa lang mag-abroad kapag first timer mo, parang hindi maubos-ubos yung luha mo kapag maalala mo yung pamilya mo sa Pilipinas. Ang hirap maging first timer. Kaya sa inyo guys, kung magbalak kayo mag-apply, pag mga first timer kayo, mararanasan nyo din yung sobrang homesick kayo. Pero may mga time din na nung doon ako noon sa Dubai, iniisip ko na lang na syempre umalis ako para sa family ko, yun na lang yung lagi kong iniisip. Pero hindi ko pa rin talaga maiwasan yung time na homesick ako. Tapos yun, buti na lang marami kami doon sa quarters ng mga katulong, bali 6 kami doon, pang 7 yung tagaluto. So, ayun, bago kami tutulog, yung kwento-kwentuhan, kainan yun, kumisan nagkakantahan yun, hanggang sino na lang yung unang naantok, yun na yung mga unang matutulog. Tapos, ganoon na lang yung araw-araw naming routine doon sa bahay ni amo. So, ayun guys doon sa unang bahay ni amo ko na maliit, okay pa ako doon. So, nalaman ko na lang dun sa mga bata na nagpapagawa pala sila ng bago nilang bahay. Yun, malapit nang matapos yung pinapagawa nilang bahay. So, kinausap kami noon ng amo ko na lilipat na kami doon sa bagong bahay nila. Yun, nakalipat na kami doon. Nagulat ako, Diyos ko, ang laki ng bahay nila. Ang laki ng bahay nila guys, yung sa nilipatan namin. Tapos 2 lang kami, grabe, ang laki. Tapos yung bakuran talaga nila, ang lawak. Tapos may mga tanim-tanim pa, may mga tanim silang mga halaman, may mga gulay. Sabi ko, grabe, doon sa unang bahay nila, okay na sana pero nung lumipat talaga kami, grabing nalupay-pay talaga. Sobrang sabi ko, nung pumasok kami ng kasama ko yung open doon sa loob, grabe, kusina pa lang, ang laki. Ang hirap kong nakapag-adjust doon. So, ito pa guys nainis ako nung lumipat kami ng bahay doon. Alam nyo guys, kasi alam nyo, walang tagaluto. Tapos, sinabihan ako ng amo ko na ako daw yung gagawin nilang tagaluto. Sabi ko sa amo ko, bakit ako? Hindi ako marunong magluto. Yun pala, doon sa side ni Madam, pumupunta kasi kami doon every Friday. Doon sa side ni Madam, may yung kapatid niya doon, yung katulong niya is Pinay. Yun. Sinabihin niya pala yung yung kapatid ng katulong ni Pinay, natuturuan niya ako. Hanggang no lagi kami nagkikita kami doon pag Friday, every Friday, yon na-meet ko din yung mga naging katulong ng mga kapatid ng amo ko doon every Friday. So, naging nagkaibigan kami, ganon. Tinuturuan na niya ako kung paano ipagluto. So, binigyan niya ako ng notebook kung ano yung dishes na ganito, kung paano lutuin yung ganito, yung mga ganyan, mga biryani, saluna, ito, balalit, yun. Basta may mga pagkain Arabic, yun, nakasulat yun. Ayun, hanggang simula noon, doon sa bahay ni amo, ako na talaga yung tagaluto. Ginawa na akong tagaluto. Sabi ko, bahala na. Bahala na kung hindi masarap yung luto ko. Basta importante, may maihahin ako, may maipakain ako sa mga bata, sa mga amo. Kasi hindi ko naman talaga trabaho to. Pero wala akong magawa noon kasi syempre yun ang sinabi ng amo. Ayun. Syempre, ganun talaga pag first timer ka, natatakot kang magreklamo, natatakot kang mag-complain. Yun yung una kong naging experience, yun yung natutunan ko bilang isang first timer dito sa abroad. Kapag first timer ka, syunga ka lang, wala kang alam, oo ka lang ng oo sa amo, kahit hindi pwede, sige oo ka lang ng oo kasi first timer. Kasi yung una nating iniisip noon, first timer tayo, natatakot tayo. Pero kapag may mga kaalaman na tayo, mga ex-abroad na tayo, ay, alam ko na yan, ito, hindi dapat ito.
na mangyari. Ito, bawal ito. Bakit kaya hindi ko subukang mag-complain? Bakit hindi ko reklamo sa amo? Kasi bihasa na tayo. Alam na natin yung trabaho na yan. So, yung gagawin natin dyan, yung gagawin nato. Kasi nga, mga ex-abroad na tayo. Ang hirap guys kapag first timer tayo dito sa abroad. Pero sabi ko nga, walang mahirap kung gusto mong matuto. Kung may pangarap ka para sa pamilya mo, gagawin mo kahit mahirap. So hanggang doon guys, naging tagaluto na ako doon sa bahay. Magluluto ako ng umaga, pag wala na yung mga bata, magluluto na ako. Ayan. Madaling araw pa lang, babangon ako kasi gagawa ako ng almusal ng mga bata. Magagawa ako ng shy ng mga bata. Yun ang iinumin nila, nag-shy kasi sila bago sila pumupunta sa school. So, inisip ko nga noon, Diyos ko, paano ko kakayanin to? Ganito, madaling araw, 4:30, andun na ako sa kusina, naglilinis. So, sa awa na naman ng Diyos, nakaraos naman ako. Hanggang natapos ko naman yung kontrata ko dun sa Dubai, yung naging first timer ako dun. So, ayan, ang hirap. Ang hirap yung maging first timer, guys. So, kung gusto nyo mag-abroad, kahit saan man gusto nyo mag-abroad, kung di man dito sa Middle East, Asian country man, pare-pareho lang din naman yung mga raranasan natin kapag mga first timer tayo. So, grabe yung makapag-adjust kapag first timer tayo mag-abroad, guys. Grabe. Halos hindi maubos-ubos yung luha mo kapag maalala mo yung mga pamilya mo na iniwan mo sa Pilipinas. Kahit busy ka, may mga time talaga na ma-homesick tayo. Pero kakayanin pa rin natin guys para yan sa ating pamilya. Okay? So, ayan guys, share ko na po sa inyo yung akin na experience bilang isang domestic helper sa Dubai. So, sabi ko nga guys, andito na ako sa Qatar ngayon. So, wala na po ako doon. So, pangalawang abroad ko na po dito sa Qatar. So, mag-8 years more na po ako dito at syempre mag-i-exit na rin po tayo. Okay. Hanggang dito na lang paggangga. Nabulol tuloy ako. Hanggang dito na lang guys ang ating videos at syempre gagawa na naman tayo ng ibang videos para sa inyo guys at maraming salamat at comment down below lang po kayo kung ano po yung gusto ninyong katanungan para gawan po natin ng vlog. Sasagutin ko po at gagawan tayo ng ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. Bye bye!